Sa ilalim ng nakasisilaw na araw ng Alexandria, lumitaw ang isang babae na hindi lamang isang reyna, kundi isang alamat na magpapayanig sa mismong pundasyon ng Imperyong Romano. Siya si Cleopatra VII, huling reyna ng Ehipto at tagapagdala ng isang pamanang hindi basta-basta makakalimutan. Subalit ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakasandal lamang sa mga espada o hukbo. Ang kanyang tunay na armas ay halos hindi nakikita, ngunit nakamamatay sa larangan ng politika at seduksyon. Ang kanyang pangalan ay naging kasabay ng kagandahan, katalinuhan at ang mahiwagang kapangyarihan na kayang yumuko ng mga pinakamatitigas na lalaki sa daigdig. Ang kanyang kwento ay hindi nagsimula sa marangyang palasyo, kundi sa gitna ng kaguluhan at taksil na politika. Ang Ehipto ay isang kaharian na nilalamon ng krisis at si Cleopatra ay isang batang babae na pinilit lumaban para sa kanyang trono laban sa sariling dugo, kanyang kapatid na lalaki. Ngunit sa halip na mamatay sa anino ng kapalaran, natutunan niyang lumikha ng sarili niyang liwanag. Ito ang unang hiwaga, ang sining ng hindi nakikitang armas. Sa mga darating na kabanata, ating ilalahad ang Simon Armas na hindi nakikita na ginamit ni Cleopatra upang kontrolin, akitin at paikutin ang pinakamakapangyarihang mga lalaki ng kanyang panahon, mula kay Julius Caesar hanggang kay Mark Antony. Hindi ito mga espada o palaso. Ito ay mga estratehiya, mga lihim na sandata na kayang magbago ng kasaysayan. Ngunit bago natin talakayin ang bawat armas, kailangan muna nating maunawaan paano naging posible na isang babae sa isang lipunang pinaghaharian ng mga lalaki ay kayang ituwid ang kapalaran ng buong imperyo. Ang sagot ay nasa kanyang presensya, hindi lamang siya basta maganda. Ang kagandahan ay madaling maglaho, ngunit si Cleopatra ay nagbihis ng isang aura, isang hindi maipaliwanag na halina na nagmumula sa loob. Sa bawat silid na kanyang pinapasok, bumabagal ang oras at ang mga mata ng lahat ay automatikong lumilihis patungo sa kanya. Ito ang unang antas ng kanyang armas, presensya na hindi kayang balewalain. Isipin mo, sa isang mundong puno ng general, hari at emperador, paano mo gagawing sentro ng atensyon ang iyong sarili kung wala kang hukbo na kasing lakas ng Roma? Ang sagot ni Cleopatra ay simple. Gamitin ang imahinasyon ng iba. Mula sa mga pabangong niluto, mula sa pinakabihirang bulaklak ng Nile, hanggang sa mga marangyang pagpasok sakay ng gintong barko na may mga layag na kulay purpura, alam ni Cleopatra ang sining ng unang impresyon. At sa sandaling mahuli niya ang unang tibok ng puso ng kanyang target, doon niya inilalabas ang tunay na laro, ang kanyang mga armas na hindi nakikita. Sa sandaling maunawaan natin ang aura ng presensya ni Cleopatra, dapat nating sumisid ng mas malalim sa unang tunay na armas na ginamit niya upang supilin ang mga pinakamakapangyarihang lalaki ng kanyang panahon. Hindi ito espada, hindi ito lason. Ang kanyang unang armas ay ang imahinasyon. Sa halip na makipagtagisan ng lakas sa mga hukbo, pinili niyang sakupin ang pinakamatibay na kuta sa lahat, ang isipan. Si Cleopatra ay may kakaibang kakayahan na gawin ang kanyang sarili na isang alamat bago pa man siya makilala ng personal. Gumamit siya ng teatro, simbolismo at mahika ng misteryo upang palawakin ang kanyang impluensya. Ang mga kwento tungkol sa kanyang kagandahan ay lumaganap sa bawat sulok ng Mediterranean, ngunit higit sa lahat, ang mga kwento tungkol sa kanyang katalinuhan at kakaibang presensya ang nagbigay apoy sa imahinasyon ng mga pinuno. Bago pa man nila siya makita, nasa isip na nila ang isang reyna na mas makapangyarihan kaysa alinman sa mga hari. Ang eksena sa pagpasok kay Julius Caesar, walang eksenang mas malinaw na halimbawa ng armas na ito kaysa sa kanyang unang pagpupulong kay Julius Caesar.
Sa halip na basta lamang humarap, pinili niyang lumikha ng isang tanawin na hindi kailanman makakalimutan ng imperyo. Noong siya'y itinaboy mula sa palasyo, hindi siya dumating na parang isang natalong babae. Dumating siya na parang isang diyosang bumaba mula sa langit. Pinaiyak niya ang mga alon ng Nile sa pamamagitan ng isang maliit na bangka. Ipinabalot ang sarili sa isang alpombra at nang ito'y buksan sa harap ni Cesar, lumabas siya na tila isang regalo ng kapalaran. Isang reyna na handang ilagay ang kanyang sarili sa kamay ng isang emperador. Isang babae na kayang gawing eksena ang mismong kanyang buhay. Sa simpleng sandaling iyon, nasakop niya ang imahinasyon ng lalaking may hawak ng pinakamatinding hukbo sa mundo. Hindi ito simpleng pagpapakita ng kagandahan. Ito ay sining ng paglikha ng hindi malilimutang larawan. Sa politika at kapangyarihan, ang mga tao ay hindi laging sumusunod sa katotohanan. Sila'y sumusunod sa imaheng nasa kanilang isipan. At walang sinuman ang mas bihasa sa paghabi ng mga imahe kaysa kay Cleopatra. Ang sikolohiya ng imahinasyon, ang isang imahe ay mas malakas kaysa libong salita. Si Cleopatra ay nakakaunawa na ang tao ay bihag ng kanilang sariling imahinasyon. Kapag pinakain mo ito ng misteryo, kulay at drama, ang kanilang puso at isip ay nagiging masunurin. Ang kanyang mga pabango ay hindi lamang para sa bango, ito ay mga paalala ng kanyang presensya. Ang kanyang damit na ginto at purpura ay hindi lamang palamuti, ito ay wika ng hari at diyosa. Lahat ng detalye ay nilikha upang magpinta ng larawan na higit pa sa isang babae, isang sagisag ng kapangyarihan. Kung si Cesar ay isang general ng hukbo, si Cleopatra ay general ng imahinasyon. Paano mo ito magagamit? Ngayon maaring tanungin mo, paano magiging praktikal ang armas na ito sa ating modernong panahon? Ang kasagutan ay simple. Ang imahinasyon ay ang unang hakbang sa impluensya. Hindi sapat na ikaw ay may kakayahan o talino. Kung hindi mo mapupukaw ang imahinasyon ng iba, ikaw ay mananatiling isa lamang sa karamihan. Kapag pumapasok ka sa isang silid, paano ka maaalala? Ang iyong presensya ba ay may larawan na nagtatatak sa isip ng mga tao, o ikaw ay isa lamang aninong lumilipas? Ang sikreto ay hindi sa pagsisigaw ng iyong mga kakayahan, kundi sa paglikha ng eksperyensyang hindi malilimutan. Maaari itong sa pamamagitan ng paraan ng pananamit, ng paraan ng pakikipag-usap, o kahit ng paraan ng pag-iwan ng impresyon na ikaw ay hindi madaling maabot. Kung paano ginamit ni Cleopatra ang alpombra upang lumabas bilang isang regalo, maaari kang gumamit ng maliit na detalye na magsisilbing simbolo ng iyong pagkatao. Ang lihim na konklusyon. Ang unang armas ni Cleopatra, ang kapangyarihan ng imahinasyon, ay nagsilbing pintuan upang mapasok ang mga pusong tila sarado. Si Julius Caesar, isang lalaki na sanay sa digmaan, dugo at pagtataksil, ay biglang naharap sa isang eksenang tila katang-isip. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya humarap sa isang babae, humarap siya sa isang alamat. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng unang armas. Ang kakayahang gawing mas malaki kaysa sa buhay ang iyong sarili upang ang iba ay hindi na makita ang iyong kahinaan, kundi ang larawan ng kapangyarihan na iyong isinulat sa kanilang isipan. Kung ang unang armas ni Cleopatra ay ang imahinasyon, ang ikalawa naman ay ang mas tuso, mas mapanganib at mas nakakabighaning sandata, ang laso ng ambigwidad. Ito ang kakayahan niyang mag-iwan ng mga mensaheng doble, ang mukha, isang sining na hindi nagsasabi ng buo, ngunit sapat para ang kausap ay lumikha ng sariling ilusyon. Ang ambigwidad bilang sining, hindi kailanman tuwirang ibinibigay ni Cleopatra ang lahat ng sagot. Kapag tinanong siya tungkol sa kanyang mga hangarin, ang kanyang mga mata ay magsasalita ng isang bagay, habang ang kanyang mga salita
ay tila kabaligtaran. Kapag lumapit sa kanya ang isang makapangyarihang lalaki, hindi niya tuwirang ipinapakita kung siya ba'y handang sumuko o manlaban. Sa halip, siya'y lumikha ng isang manipis na tabing ng misteryo, isang halo ng lambing at panganib. Ito ang nagpabaliw kay Mark Antony. Sa bawat pag-uusap nila, hindi niya alam kung siya ba'y nilalandi o pinaglalaruan. Ang resulta? Lalo lamang siyang nahulog, lalo siyang naging alipin ng pagnanais na tuklasin kung ano talaga ang nasa isip ng reyna ng Ehipto. Ang epekto kay Julius Caesar, maging kay Julius Caesar, ang ambigwedad ang nagbigay kay Cleopatra ng kakayahang makontrol ang sitwasyon. Hindi niya tuwirang sinabi na siya ay naghanap ng proteksyon. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang kapalaran na dumating sa buhay ni Caesar, isang regalo mula sa mga Diyos. Hindi siya humingi ng awa, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, iniwan niya si Caesar na magtanong sa sarili, siya ba'y isang inaapi na reyna na dapat kong tulungan o isang Diyos ang ipinadala upang subukin ang aking kaluluwa? Sa ganitong paraan, si Caesar mismo ang nagbigay ng kahulugan sa presensya ni Cleopatra. At kapag ang isang tao ay siya mismo ang lumilikha ng paliwanag, mas matibay ang pagkakahulog niya rito, sapagkat iniisip niyang ang lahat ay sariling desisyon niya. Ang sikolohiya ng ambigwedad. Ang utak ng tao ay hindi matiis ang kawalan ng katiyakan. Kapag iniwan mo ang isang bukas na tanong, kusang lilikha ng sagot ang isipan. Ito ang eksaktong sinamantala ni Cleopatra. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang kagandahan, ang kanyang kapangyarihan, o ang kanyang mga plano. Sapat nang magbigay siya ng mga pahiwatig, sapat nang mag-iwan siya ng isang kalahating ngiti, isang hindi tinapos na pangungusap, o isang titig na parang may kasamang lihim. Ang mga lalaki na sanay sa digmaan at politika ay biglang nahulog sa isang larong hindi nila kayang talunin. Isang larong walang malinaw na hangganan kung saan ang bawat sandali ay maaaring kahulugan ng pag-ibig o pagtataksil. Paano mo ito magagamit ngayon? Sa modernong panahon, ang ambigwedad ay isang sandata na kayang sirain ang depensa ng kahit sino. Kung ikaw ay laging tuwiran, madaling basahin at walang misteryo, mabilis kang malilimutan. Ngunit kung marunong kang mag-iwan ng espasyo para sa imahinasyon ng iba, ikaw ay magiging palaisipan na hindi nila maiwasang balik-balikan. Isipin mo, sa halip na ipakita lahat ng iniisip at nararamdaman, paano kung mag-iwan ka ng mga puwang? Paano kung sa isang pag-uusap, hindi mo agad ibigay ang lahat ng detalye, kundi magtanim lamang ng pahiwatig na magpapaikot sa kanilang isipan buong gabi? Ang misteryo ay hindi kawalan, ito ay gasolina ng pagnanais. Ang lihim na konklusyon. Sa ikalawang armas, si Cleopatra ay hindi na basta simpleng reyna. Siya'y naging salamangkera ng damdamin. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang nakasalalay sa mga bagay na sinabi niya, kundi sa mga bagay na hindi niya sinabi. At dito, sa tahimik na mga puwang ng kanyang mga salita, bumagsak ang mga emperador. Ang ambigwedad ang nagbukas ng pintuan para sa mas malalim na pagkalulong. Dahil sa tuwing iniwan niyang bitin ang kanyang mga kausap, sila'y lalong nalululong sa kanya, sapagkat ang tao ay likas na hindi matiis ang hindi alam. At si Cleopatra higit sa lahat ay marunong magpaikot ng kawalang katiyakan bilang isang sandata ng kapangyarihan. Kung ang unang armas ni Cleopatra ay ang kapangyarihan ng imahinasyon at ang ikalawa ay ang lason ng ambigwedad, ang ikatlong armas niya ay mas banayad, ngunit mas nakamamatay, ang kanyang tinig at paraan ng pananalita. Sapagkat higit pa sa kagandahan ng mukha o kilos ng katawan, ang paraan ng kanyang pagsasalita ang tunay na bumihag sa mga pinuno ng kanyang panahon.
Ang alamat ng kanyang tinig ayon sa mga sinaunang mananalaysay, hindi ang kagandahan ang tunay na lihim ni Cleopatra, kundi ang kanyang tinig. Ang bawat pantig na lumalabas sa kanyang bibig ay tila awit na nakakapagpakalma ng bagyo. May kakaibang ritmo, isang musika ng Nile na dumadaloy sa kanyang mga salita. Kahit ang mga pinakatusong politiko ng Roma na sanay sa mga debate at panlilinlang, ay natagpo ang nakikinig sa kanya na para bang siya'y isang diwata. Isipin mo, sa isang bulwagan na puno ng general at senador kung saan ang mga boses ay parang espada na nagbabanggaan, si Cleopatra ay hindi kailangang sumigaw. Sa halip, ang kanyang tinig ay parang bulong na pumapasok sa puso. Habang ang iba ay nagpapaligsahan ng argumento, siya ay nag-aalok ng isang himig at iyon ang palaging nananalo. Julius Caesar at ang kapangyarihan ng salita. Nang una siyang makaharap ni Julius Caesar, hindi sapat ang kagandahan at misteryo lamang. Ang totoo'y, si Caesar ay isang lalaki na sanay na sa mga babae, mga reyna at mga sabwatan. Ngunit nang nagsimula ng magsalita si Cleopatra, nahulog siya hindi sa isang babae kundi sa isang mundo. Ang kanyang boses ay parang mga alon ng Nile. Banayad, ngunit hindi mapipigilan. Hindi siya nagsalita tulad ng isang alipin na humihingi ng awa. Hindi rin tulad ng isang reyna na humihingi ng pabor. Siya ay nagsalita na parang kasama ni Caesar sa parehong antas, ngunit may halong pang-akit na hindi tuwirang maipaliwanag. Ang kanyang mga salita ay may doble kahulugan. Isang pangungusap na maaaring politika, ngunit sa tono'y parang pag-ibig. Isang biro na maaaring biro nga, ngunit may halong pangako ng gabi. Mark Antony at ang musika ng Nile. Ngunit higit pa kay Caesar, si Mark Antony ang naging biktima ng kanyang tinig. Sa bawat pagdiriwang, habang pinapalibutan sila ng alak, musika at halakhak, ang tinig ni Cleopatra ay pumupuno sa hangin na parang isang awit na walang katapusan. Hindi lamang siya nagsasalita, siya'y nagkukuwento. At ang bawat kwento niya ay tila may kapangyarihang ibalik ang nakikinig sa isang eksena ng alamat. Mga Diyos na naglalakad sa lupa, mga ilog na may mga lihim, mga bituin na nagtataglay ng kapalaran. Habang ang iba'y nalalasing sa alak, si Antony ay nalalasing sa kanyang salita. Hindi na niya makita ang Roma bilang kanyang tahanan, sapagkat natagpuan niya ang isang bagong mundo sa bibig ni Cleopatra. Ang sikolohiya ng tinig, ang tinig ay hindi lamang tunog. Ito ay emosyon na ibinabalot sa musika. At alam ni Cleopatra na kung paano niya gagamitin ang kanyang tinig, kaya niyang kontrolin hindi lamang ang isipan kundi ang puso. Ang isang tinig na puno ng kumpiyansa, banayad na ritmo at kakaibang lambing ay kayang tunawin ang depensa ng sinumang nakikinig. Isipin mo, ilang tao na ang nakalimutan mo na ang muka, ngunit tandang-tanda mo pa rin ang kanilang boses. Ganito rin ang ginawa ni Cleopatra. Ginamit niya ang tinig bilang lagda ng kanyang kapangyarihan. Paano mo ito magagamit ngayon? Sa ating panahon, ang armas na ito ay nananatiling makapangyarihan. Ang paraan ng iyong pagsasalita ay maaaring magpasya kung ang iba ay makikinig sa iyo o hindi. Hindi sapat na may ideya ka, kailangan mo itong ibalot sa tinig na nakakaakit. Subukan mong kontrolin ang ritmo ng iyong pananalita. Huwag palaging mabilis, huwag palaging tuwiran. Mag-iwan ng mga pahinga, magbigay ng mga bigat sa ilang salita at hayaang ang iyong boses ay magdala ng damdamin. Higit sa lahat, alamin kung kailan babaan ng tono upang ang bawat salita ay parang lihim na ipinapasa mula sa iyong labi papunta sa kanilang puso. Ang lihim na konklusyon. Sa ikatlong armas, ipinakita ni Cleopatra na ang kapangyarihan ay hindi laging nasa sigaw ng hukbo o sa sigaw ng politika. Minsan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa bulong na hindi mo makalimutan.
Ang kanyang tinig ang naging musika ng kapangyarihan, isang musika na nagpabagsak sa mga lalaking sanay lamang sa tunog ng espada. At dito, unti-unti nang naipinta ang larawan, ang isang reyna na walang kasing yaman ng Roma, ngunit kayang kontrolin ang mismong mga tagapagdala ng espada at kalasag gamit lamang ang kanyang boses. Sa likod ng bawat kaharian, nasa likod ng bawat digmaan, at nasa likod ng bawat makapangyarihang lalaki ay isang bagay na mas matindi kaysa espada o batas, emosyon. At ito ang ikaapat na armas ni Cleopatra, ang kanyang kakayahang baguhin, hubugin at gamitin ang emosyon ng iba upang palakasin ang kanyang impluensya. Kung ang tinig niya ay musika, ang emosyon naman ang himig na isinusulat niya sa puso ng kanyang mga kausap. Ang kakayahang magpahiwatig ng damdamin si Cleopatra ay bihasa sa pagpapadala ng damdamin na tumatagos lampas sa mga salita. Isang tingin, isang ngiti, isang banayad na galaw ng kamay. Lahat ay puno ng kahulugan. Kapag nais niyang iparamdam ang pangangalaga, ang kanyang presensya ay nagiging ina. Kapag nais niyang pukawin ang pagnanasa, ang kanyang mga mata ay nagiging apoy. At kapag nais niyang iparamdam ang kapangyarihan, siya mismo ang nagiging bagyo. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon. Ito ay sining, habang ang karamihan ay alipin ng kanilang sariling emosyon, si Cleopatra ay naging arkitekto ng damdamin ng iba. Julius Caesar at ang ilusyong kaligtasan. Para kay Julius Caesar, ipinakita niya ang imahe ng isang babae na nangangailangan ng proteksyon, ngunit sa parehong oras ay reyna na may lakas ng loob. Ang emosyon na ibinato niya kay Caesar ay isang halo ng awa at paghanga. Sa isip ng emperador, siya ay isang babae na dapat iligtas, ngunit sa puso, siya ay isang reyna na dapat sambahin. Ang kaemosyon na ito ay naghalo sa dugo ni Caesar hanggang sa hindi niya na makita ang linya kung saan nagtatapos ang kanyang tungkulin at nagsisimula ang kanyang pagkahumaling. Mark Antony at ang ilusyong kaligayahan. Ngunit kay Mark Antony, ibang mukha ng emosyon ang kanyang ipinakita. Hindi siya naging reyna na nangangailangan ng tulong. Naging diwata siya ng kasiyahan. Sa bawat gabi ng pagdiriwang, ipinaparamdam niya kay Antony na siya lamang ang makakapagbigay ng tunay na kaligayahan sa isang sundalong pagod na sa digmaan. Habang ang Roma ay puno ng tunggalian, ang Ehipto sa piling ni Cleopatra ay naging paraiso. Siya ang naging oasis sa disyerto ng responsibilidad ni Antony. Ang sikolohiya ng emosyon, ang tao ay bihag ng kanyang nararamdaman. Maaring magtagumpay ka sa debate, ngunit kung hindi mo magawang iparamdam ang tama, mawawala ang epekto ng iyong salita. Ito ang alam ni Cleopatra. Ang kanyang mga sandata ay hindi nakikita sapagkat ito'y nararamdaman. Ang mga lalaking kanyang nahulog ay hindi basta nalinlang ng salita. Nahulog sila sa damdamin na siya mismo ang naghabi. Isipin mo, kapag may isang taong nagpaparamdam sa iyo ng kakaiba, pag-asa, saya, misteryo, hindi ba't ikaw ay kusang bumabalik sa kanya kahit wala siyang direktang hinihingi? Ito ang eksaktong laro ni Cleopatra. Paano mo ito magagamit? Ngayon sa ating panahon, ang ikaapat na armas ay nananatiling makapangyarihan. Kung nais mong impluwensyahan ang iba, kailangan mong maging arkitekto ng emosyon. Hindi sapat na magbigay ng impormasyon, dapat mong idisenyo ang damdaming iiwan nito. Sa pakikipag-usap, tanungin ang sarili, ano ang dapat maramdaman ng taong ito pagkatapos ng usapan? Inspirasyon, pag-asa, pagnanais. Kung ikaw ang magdidikta ng emosyon, ikaw ang may kontrol sa kwento. Halimbawa, sa isang negosasyon, sa halip na tumuon lamang sa mga numero, iparamdam ang tiwala at pananabik. Sa isang relasyon, sa halip na umasa sa mga salita ng pagmamahal, iparamdam ang kakaibang init o misteryo na sila mismo ang magpapangalan. Ang lihim na konklusyon,
Sa ikaapat na armas, ipinakita ni Cleopatra ang tunay na kapangyarihan ng reyna hindi sa paghahari ng teritoryo, kundi sa paghahari ng damdamin. Siya'y naging salamin kung saan nakikita ng mga lalaki ang kanilang sariling pangarap. Siya'y naging bagyo ng emosyon na hindi nila matanggihan. At dito, malinaw ang kanyang sikreto. Ang tao ay hindi alipin ng lohika. Ang tao ay alipin ng damdamin. At si Cleopatra ang pinakamagaling na manlilikhang emosyon sa buong kasaysayan. Kung ang unang apat na armas ni Cleopatra ay mga halimuyak ng imahinasyon, ambigwedad, tinig at emosyon, ang kanyang pinakahuling sandata ay mas tuso at mas nakamamatay kaysa lahat ng nauna. Ito ang ilusyon ng pagiging hindi mapapalitan. Ang diwa ng pinakamakapangyarihang armas sa larangan ng kapangyarihan, walang mas malakas na pagkakabihag kaysa sa paniwalain ng iba na ikaw lamang ang sagot sa kanilang pangangailangan. Ito ang ginawa ni Cleopatra. Hindi niya hinayaang makita ng kanyang mga kasangga o mga kalaban na may iba pang opsyon bukod sa kanya. Sa kanyang presensya, siya'y naging sagot sa bawat tanong, solusyon sa bawat problema, at inspirasyon sa bawat pangarap. Ang sinumang nahulog sa kanyang bitag ay naniniwalang kung wala siya, mawawala ang lahat. Ang kaso ni Julius Caesar. Para kay Caesar, ipinakita niya ang imahe na ang Ehipto ay hindi lamang isang kaharian na dapat protektahan, kundi isang tulay sa pagiging Diyos. Kung si Caesar ay nais mag-iwan ng marka sa kasaysayan, si Cleopatra ang nagsilbing pintuan. Siya'y naging reyna ng Nile, ngunit higit pa rito, siya'y naging Diyosang kasama sa pangarap ni Caesar na maging higit sa tao. Kaya't hindi niya basta tinulungan si Cleopatra dahil sa politika. Tinulungan niya ito dahil naniniwala siya ang katuwang na makapagpapadakila sa kanya. Sa kanyang presensya, naniwala siyang walang ibang babae, walang ibang reyna, at walang ibang alyansa ang makapapalit. Ang kaso ni Mark Antony, ngunit kay Mark Antony, iba ang kanyang nilaro. Hindi niya siya ipinakita bilang tulay sa kapangyarihan, kundi bilang tanging pinagmumulan ng kasayahan at kahulugan. Sa gitna ng digmaan, pagtataksil at politika ng Roma, siya lamang ang nagbigay sa kanya ng ilusyon ng kapayapaan. Hindi niya binigyan si Antony ng karaniwang kasiyahan. Siya'y nagbigay ng pagdiriwang, ng musika, ng gabi na parang walang hangganan. At higit sa lahat, ng paniniwalang kung wala siya, ang buhay ni Antony ay magiging walang kulay. Kaya't kahit anong panganib, kahit anong babala mula sa Senado ng Roma, mas pinili pa rin niyang manatili sa tabi ni Cleopatra. Ang sikolohiya ng hindi mapapalitan, ang tao ay likas na naghahanap ng kasiguruhan kapag naniwala siyang may isang bagay o isang tao na siyang tanging susi sa kanyang kasiyahan o tagumpay. Kusang nagiging alipin siya nito. Ito ang ginawang sining ni Cleopatra. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya nagbigay ng pangako. Sa halip, lumikha siya ng mga karanasang hindi matutularan. Mga eksenang walang ibang makapagbibigay. Kung si Caesar ay nakakita ng Diyos ang makapagdudugtong ng kanyang pangalan sa kasaysayan, at si Antony ay nakakita ng paraisong walang kapantay, ang parehong ilusyon ay nagmula sa isang katotohanang hindi nila kayang tanggihan. Wala ng ibang Cleopatra. Paano mo ito magagamit? Ngayon, ang ikalimang armas ni Cleopatra ay isang leksyon sa modernong panahon. Kung nais mong magtaglay ng impluensya, huwag kang maging isa lamang sa marami. Gumawa ng tatak, isang bagay na sa tuwing maiisip ng iba, ikaw lamang ang papasok sa kanilang isipan. Hindi sapat na maging mahusay. Dapat kang lumikha ng karanasang hindi kayang ulitin ng iba. Ito'y maaaring sa paraan ng iyong presensya, sa paraan ng iyong serbisyo, o sa paraan ng iyong relasyon.
Kung ang iba'y nagbibigay ng karaniwan, ikaw ay magbigay ng kakaibang hindi nila makakalimutan. Ang sikreto, huwag mong hayaan ang iba na isipin na kaya kanilang palitan. Sa halip, gawin silang maniwala na ikaw ang tanging susi sa kanilang ninanais. At sa sandaling iyon, hawak mo na ang kanilang kapalaran, ang lihim na konklusyon. Sa ikalimang armas, natapos ni Cleopatra ang bilog ng kanyang hindi nakikitang arsenal. Mula sa imahinasyon hanggang sa ambigwedad, mula sa tinig hanggang sa emosyon, ang huling piraso ay ang ilusyon ng pagiging hindi mapapalitan. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang pinakamakapangyarihang mga lalaki ng Roma ay nahulog sa kanyang mga kamay, nakalimutan ang kanilang tungkulin at isinugal ang lahat, at ito rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, 1000 taon na ang lumipas, ang kanyang pangalan ay nananatili sa ating isipan. Sapagkat si Cleopatra ay hindi lamang reyna ng Ehipto, siya ang reyna ng mismong imahinasyon ng sangkatauhan. Nailantad na natin ang 5 armas ni Cleopatra, ang kapangyarihan ng imahinasyon, ang lason ng ambigwedad, ang himno ng tinig at salita, ang alchemy ng emosyon at ang ilusyon ng hindi mapapalitan. Subalit ang tunay na tanong ngayon ay ito: paano natin magagamit ang mga sandatang ito sa ating makabagong panahon? Sa isang mundo na wala na ang mga palasyo ng Alexandria, ngunit naroon ang mga boardroom, ang mga kampanya sa politika at ang walang tigil na laban sa digital na atensyon, paano magiging praktikal ang mga estratehiyang ito? Sa politika, ang paggamit ng imahinasyon at ambigwedad. Sa larangan ng politika, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang mga plano o polisiya, kundi ang imahe na nakikita ng publiko. Katulad ni Cleopatra na gumamit ng eksenang maalala ni Cesar habang buhay, ang isang politiko ngayon ay kailangang lumikha ng larawan sa isipan ng masa. Hindi sapat na magsabi ng mga pangako. Kailangan nilang maramdaman na ang kandidatong ito ay sagisag ng kanilang pangarap, at dito pumapasok ang ambigwedad. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag ng direkta. Ang mga lider na nag-iiwan ng espasyo para sa interpretasyon ng tao ay mas tumatagal. Ang mga tao ay naglalagay ng sariling kahulugan at sa gayon ay mas lalong kumakapit. Ganito kung paano ginagamit ang ikalawang armas sa politika. Isang pahayag na hindi tuwiran ngunit may bigat, isang pangakong puno ng simbolismo at misteryo. Sa negosyo, ang tinig, emosyon at ilusyon ng hindi mapapalitan, isipin ng isang negosyante na nagtatayo ng brand. Hindi sapat ang produkto lamang, kailangan niyang bumuo ng tinig ng kanyang kumpanya. Katulad ng tinig ni Cleopatra na tumagos sa mga puso ng pinuno, ang isang tatak na may malinaw at kakaibang boses ay nagiging imposibleng kalimutan. Ngunit higit pa rito, ang negosyante ay dapat maging arkitekto ng emosyon ng kanyang mga kliyente. Hindi lamang sila bumibili ng produkto, kundi ng pakiramdam. Ang isang luxury brand, halimbawa, ay hindi nagbebenta ng relo, nagbebenta ito ng pakiramdam ng halaga, ng pagiging espesyal. Ito ang ika-4 na armas ni Cleopatra na isinasalin sa merkado. At kung nais mong maging tunay na makapangyarihan sa negosyo, gamitin ang ika-5 armas, ang ilusyon ng hindi mapapalitan. Ang isang kumpanyang nagagawa itong iparamdam sa kanyang mga kliyente ay nagiging hindi lamang tatak, kundi bahagi ng kanilang pagkatao. Kaya't kahit mas mahal, kahit may ibang opsyon, patuloy silang babalik dahil sa kanilang isip walang makapapalit. Sa relasyon, ang paghalo ng lahat ng armas, ngunit ang pinakamalapit na larangan kung saan malinaw na nakikita ang mga armas ni Cleopatra ay ang personal na relasyon. Sa pag-ibig, ang imahinasyon ang unang hakbang. Hindi ka agad nakikilala ng isang tao ayon sa iyong buong katauhan, kundi ayon sa imaheng ipinapakita mo. Ang ambigwedad ang nagbibigay ng misteryo na siyang nagpapabalik-balik sa kanilang isipan.
Ang tinig at salita ang bumubuo ng koneksyon habang ang emosyon ang nagpapalalim dito. At kapag nais mong manatili sa kanilang mundo, dito pumapasok ang ilusyon ng hindi mapapalitan. Ang taong nagawang iparamdam na siya lamang ang makapagbibigay ng tiyak na damdamin ay nagiging sentro ng buhay ng kanyang kapareha. Ang sikolohiya sa lahat ng ito, ang 5 armas ni Cleopatra ay hindi hiwalay na taktika. Ito'y isang sistemang nakabatay sa parehong prinsipyong psikolohikal. Ang tao ay hindi gumagalaw dahil sa lohika, kundi dahil sa larawan, emosyon at paniniwala. Sa bawat larangan, politika, negosyo o relasyon, ang nakokontrol ang imahinasyon at damdamin ay siyang nagtatagumpay. Ang lihim na konklusyon, ang mga armas ni Cleopatra ay nanatiling hindi nakikita dahil hindi sila matatagpuan sa mga hukbo, pera o armas na bakal. Sila'y nasa larangan ng isip at puso at hanggang ngayon sila'y nananatiling epektibo. Kung ang isang reyna na nabuhay 2,000 taon na ang nakalipas ay nagawang yumuko ang pinakamakapangyarihang mga lalaki ng Roma, anong hadlang ang mayroon tayo ngayon sa paggamit ng parehong mga prinsipyo? Ang kasagutan, wala, sapagkat ang puso at isipan ng tao ay nananatiling pareho. Sa mga nakaraang bahagi, nakita natin kung paano ginamit ni Cleopatra ang kanyang 5 armas upang sakupin hindi lamang ang trono ng Ehipto, kundi pati na rin ang mga puso ng pinakamakapangyarihang lalaki ng Roma. Ngunit upang tunay na maunawaan ang bisa ng kanyang mga sandata, kailangan nating makita ang mga ito sa aksyon, hindi lamang sa kanyang panahon, kundi pati sa mga sumunod na siglo. Case Study 1. Ang pagpasok sa palasyo ni Cesar, imahinasyon. Magsimula tayo sa pinakatanyag na eksena, ang pagpasok ni Cleopatra sa palasyo ni Julius Caesar na nakabalot sa alpombra. Hindi ito basta taktika ng pagpasok, kundi isang sining ng paglikha ng imahinasyon. Sa halip na dumating bilang isang suplikante, dumating siya bilang isang alamat. At hanggang ngayon, 1,000 taon na ang lumipas, ang eksenang iyon ay nananatiling bahagi ng kasaysayan. Kung iisipin, ganoon din ang ginagawa ng mga modernong leader at brand. Lumilikha sila ng isang unang impresyong hindi malilimutan, tulad ng isang Apple product launch na parang isang seremonya kaysa simpleng pagpapakilala ng telepono. Parehong prinsipyong ginamit ni Cleopatra, gawing mas malaki kaysa buhay ang mismong sandali. Case Study 2. Ang laro ng ambigwedad kay Mark Antony. Si Mark Antony ay isang sundalo na sanay sa tuwirang labanan, ngunit nahulog sa bitag ng ambigwedad ni Cleopatra. Sa bawat kilos niya, hindi alam ni Antony kung siya ba'y minamahal o nilalaro. Ang kawalan ng katiyakan na ito ang nagpabalik sa kanya muli at muli hanggang sa siya'y tuluyang maging alipin ng kanyang damdamin. Sa modernong panahon, ito'y makikita sa mga relasyon at kahit sa marketing. Ang mga tatak na nagiiwan ng misteryo na hindi agad ibinibigay ang lahat ay siyang nakakaakit ng mas malalim na atensyon. Isipin ng mga pelikulang may open ending o mga advertisement na hindi tuwirang nagsasabi ng lahat. Ito ang kapangyarihan ng 2 armas. Case Study 3. Ang tinig na bumihag sa Roma. Maraming ulat ang nagsasabing hindi kagandahan ni Cleopatra ang pinakamalakas niyang sandata, kundi ang kanyang tinig. Isang tinig na may kakaibang ritmo at musika. Sa harap ng Senado ng Roma, kung saan ang bawat salita ay parang espada, ang tinig ni Cleopatra ay naging lambing na hindi mapigilan. Sa kasalukuyan, makikita natin ito sa mga leader na gumagamit ng kanilang boses bilang pangunahing sandata. Isipin si Martin Luther King Jr. at ang kanyang I Have a Dream. Hindi lamang ang mensahe ang mahalaga, kundi ang paraan ng pagkakabigkas nito. Ito rin ang ginagamit ng mga mahusay na negosyante, podcaster at influencer.
Ang pagbibigay ng boses na may tatak na agad na nakikilala at hindi malilimutan. Case Study 4. Ang paglalang ng emosyonal na realidad. Ang ika-4 na armas ni Cleopatra ay ang kanyang alchemy ng emosyon. Kay Cesar, siya'y naging simbolo ng kapalaran. Kay Antony, siya'y naging diwata ng kasiyahan. Ang dalawang ito ay emosyonal na ilusyon na siya mismo ang lumikha. Sa modernong mundo, ang mga brand at personalidad na nakakaunawa ng prinsipyong ito ang siyang nagtatagumpay. Halimbawa, ang Disney ay hindi lamang gumagawa ng pelikula. Gumagawa ito ng emosyonal na karanasan ng kabataan at alaala ng pamilya. Ganon din sa relasyon. Ang taong kayang magbigay ng damdaming kakaiba ay siyang hindi makakalimutan. Case Study 5. Ang ilusyon ng hindi mapapalitan. Sa huli, ang pinakamatinding sandata ni Cleopatra ay ang ilusyon ng pagiging hindi mapapalitan. Kay Caesar, siya'y naging pintuan sa pagiging Diyos. Kay Antony, siya'y naging tanging pinagmumulan ng tunay na kasayahan. Sa parehong kaso, naniwala silang wala ng iba pang Cleopatra. Sa kasalukuyan, ito'y makikita sa mga kumpanya tulad ng Google o Amazon. Kapag ang isang serbisyo ay naging bahagi na ng buhay ng tao, nagiging mahirap itong palitan. Ganon din sa personal na antas, ang taong nakapaglilikha ng karanasang kakaiba na wala ng ibang makapagbibigay ay nagiging sentro ng buhay ng iba. Ang sikolohiya ng mga halimbawa. Sa lahat ng kasong ito, malinaw ang prinsipyong gumagana. Ang tao ay hindi lamang umiibig o sumusunod sa isang tao, produkto o ideya dahil sa lohika. Ginagawa nila ito dahil sa imahe, misteryo, tinig, emosyon at ilusyon na nakapaloob dito. Ito ang rurok ng karunungan ni Cleopatra. Hindi niya kinailangan ng pinakamalakas na hukbo. Ang kanyang digmaan ay hindi sa lupa, kundi sa isip at puso. At hanggang ngayon, ang kanyang mga armas ay ginagamit pa rin ng mga leader, brand at personalidad na nakakaunawa sa tunay na kalikasan ng impluensya. Ang lihim na konklusyon. Sa pamamagitan ng mga case studies na ito, malinaw na ang 5 armas ni Cleopatra ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Sila'y buhay na prinsipyo na gumagana pa rin sa ating modernong panahon. Ang sinumang matututo at gagamit ng parehong mga estratehiya ay kayang mag-iwan ng marka hindi lamang sa isang tao kundi sa buong lipunan. Ang kapangyarihan ni Cleopatra ay nakasandal sa 5 armas na hindi nakikita, ngunit tulad ng lahat ng sandata may kalakip itong panganib. Sapagkat sa bawat tagumpay na kanyang nakamit, may kapalit na masakit at madugo. At sa bahaging ito titingnan natin ang madilim na mukha ng kanyang arsenal, ang mga panganib na maaaring bumagsak sa sinumang gumagamit ng parehong estratehiya, maging sa kanyang panahon o sa ating makabagong mundo. Ang lason ng imahinasyon. Ang unang armas, ang kapangyarihan ng imahinasyon, ay nagbigay kay Cleopatra ng tatak na hindi malilimutan. Ngunit sa parehong oras, ito rin ang naging bitag niya. Sapagkat kapag ang isang tao ay naging alamat, siya'y nagiging bihag ng mismong imaheng iyon. Si Cleopatra ay hindi na basta babae. Siya'y naging mito. At ang mito, kapag hindi nakamit ang inaasahan, ay mabilis na bumabagsak. Maraming kaaway ang naghintay lamang ng pagkakataon upang ipakita na ang alamat ay tao rin pala. Sa huli, nang bumagsak ang kanyang alyansa kay Antony, ang parehong imaheng nagpataas sa kanya ay siyang ginamit upang siya'y wasakin. Ang dilim ng ambigwedad. Ang ikalawang armas, ang ambigwedad, ay nagbigay ng misteryo at kontrol kay Cleopatra. Ngunit ang sobrang paggamit nito ay nagdulot ng pagdududa. Sa mata ng ilan, siya'y naging simbolo ng pagtataksil ng hindi mapagkakatiwalaan. Sa Roma, siya'y tinawag na tukso, isang lason na sumisira sa kanilang mga pinuno. Ito ang panganib ng misteryo.
Kapag ito'y hindi na kayang hawakan, nagiging takot at galit ang kapalit. Sa modernong panahon, gayon din ang nangyayari. Ang isang taong sobra ang pagtatago ng tunay na hangarin ay madaling pagbintangan kahit walang pruweba. Ang pagkalunod sa sariling tinig, ang ikatlong armas, ang tinig at salita, ay nagbigay kay Cleopatra ng kakaibang kapangyarihan. Ngunit sa politika, ang salita ay maaaring baliktarin. Ang kanyang mga pangako at mga awit ng kapangyarihan ay ginamit laban sa kanya. Ipinakita na siya'y manipulador, isang babaeng nagtatangkang sirain ang Roma. Sa ating panahon, makikita ito sa mga lider na natutong gumamit ng boses bilang armas, ngunit bumagsak dahil sa maling salita. Ang isang pahayag, kapag naitala, ay maaaring habulin magpakailanman. Ito ang panganib ng paggamit ng tinig bilang sandata. Ang bawat salita ay maaaring maging bala laban sa iyo. Ang delikadong alchemy ng emosyon. Ang ikaapat na armas, ang emosyon, ay ang pinakamalakas ngunit pinakamasilan. Kay Antony, si Cleopatra ay naging ilaw ng kanyang kaligayahan, ngunit ang sobrang emosyon ay nagiging pagkabulag. Sa huli, pinili ni Antony ang reyna kaysa Roma at doon nagsimula ang kanyang pagbagsak. Ganito rin sa ating panahon. Kapag ginamit mo ang emosyon upang kontrolin ng iba, maaari silang maging alipin mo, ngunit sa sandaling mapagtanto nilang sila'y ginamit, ang kanilang pag-ibig ay nagiging galit. Ang apoy na nagpainit sa kanila ay siyang apoy na susunog sa iyo. Ang pinakamapanganib na ilusyon, hindi mapapalitan, at narito ang pinakamapanganib sa lahat. Ang ilusyon ng pagiging hindi mapapalitan. Sa loob ng ilang panahon, naniwala sina Cesar at Antony na wala ng ibang Cleopatra. Ngunit ang kasaysayan ay walang kinikilalang hindi mapapalitan. Sa oras na bumagsak ang kapangyarihan ng Roma kay Octavian na magiging si Augustus, si Cleopatra ay naging hadlang, hindi alamat. Ito ang pinakamalaking panganib ng huling armas. Ang tao ay madaling maniwala na siya'y sentro ng lahat. Ngunit sa huli, walang hindi kayang palitan. Ang mundo ay mabilis gumalaw at sa sandaling ang ilusyon ay mabasag, ang dating hindi mapapalitan ay nagiging kalabisan. Ang kabayaran ng kapangyarihan. Para kay Cleopatra, ang kabayaran ng kanyang arsenal ay mabigat. Sa huli, siya'y natalo sa digmaan laban kay Octavian, iniwan ng kanyang mga alyado at pinili ang kamatayan kaysa kahihiyan ng pagkakabilanggo. Ang babaeng minsang nakapagpaikot sa dalawang pinakamalakas na lalaki ng Roma ay natapos sa lason ng ASP, isang reyna na naging alamat, ngunit isang alamat na may mapait na wakas. Ang aral para sa makabagong panahon. Ang limang armas ay makapangyarihan, ngunit dapat gamitin ng may karunungan. Ang imahinasyon ay kailangang may katumbas na katotohanan. Ang ambigwedad ay dapat may hangganan. Ang tinig ay kailangang maging tapat sa laman. Ang emosyon ay dapat gamitin hindi lamang para sa kontrol, kundi para sa inspirasyon. At ang ilusyon ng hindi mapapalitan ay dapat laging samahan ng kababaang loob, sapagkat sa huli, lahat ay napapalitan. Ang lihim na konklusyon, sa ikasiyam na bahagi, nakita natin na ang mga armas ni Cleopatra ay hindi mga laruan, kundi mga talim na may dalawang mukha. Ang parehong espada na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay siyang pumutol sa kanyang kapalaran. At ito ang pinakamahalagang aral, ang kapangyarihan ay laging may presyo. Sa bawat yugto ng ating paglalakbay, sinundan natin ang mga yapak ng isang babaeng nagawang baluktutin ang mismong gulugod ng Imperyong Romano gamit hindi espada, hindi hukbo, kundi limang armas na hindi nakikita. Ang imahinasyon, ambigwedad,
tinig, emosyon at ilusyon ng hindi mapapalitan. Ito ang mga halimuyak na bumalot kay Julius Caesar at Mark Antony hanggang sa sila'y lumimot sa kanilang tungkulin at ibinigay ang lahat sa isang reyna na higit pa sa tao, isang alamat na isinilang sa buhangin ng Nile. Ang pagbubuod ng bawat armas una, ang imahinasyon. Ginamit ni Cleopatra ang kapangyarihan ng larawan upang likhain ang sarili niyang mito. Sa bawat pagpasok niya sa isang bulwagan, hindi lamang siya reyna, isa siyang diyosang bumaba sa lupa. At dito, nakulong ang mga lalaki sa kanilang sariling guni-guni. Ikalawa, ang ambigwedad. Hindi niya kailanman binigay ang lahat ng sagot. Sa bawat titig at salita, iniwan niya ang iba sa kawalan ng katiyakan. At sa kanilang pagnanais na maintindihan siya, sila'y lalong nahulog. Ikatlo, ang tinig at salita. Ang kanyang boses ay musika, isang himig na hindi mabura sa isipan ng sinumang makarinig. Sa harap ng mga sundalo at senador, hindi niya kinailangan ng sigaw, sapat ang kanyang bulong upang tumagos sa puso. Ikaapat, ang emosyon. Naging arkitekto siya ng damdamin ng iba. Kay Cesar, siya'y naging reyna ng kapalaran. Kay Antony, siya'y naging diwata ng kasiyahan. Ang parehong damdamin ay kanya mismong nilikha hanggang sa ang mga lalaki nakalimot na sa katotohanan. Ikalima, ang ilusyon ng hindi mapapalitan. Pinaniwala niya ang mga pinuno na wala ng ibang Cleopatra. Siya ang pintuan sa pagiging Diyos ni Cesar at siya ang oasis sa pagkauhaw ni Antony. At sa paniniwalang iyon, sila'y naging alipin ng kanyang mundo. Ang pamana sa kasaysayan. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan din natin na ang mga armas na ito ay may kabayaran. Ang imahinasyon ay nagiging bitag, ang ambigwedad ay nagiging taksil, ang tinig ay nagiging bala, ang emosyon ay nagiging apoy, at ang ilusyon ng hindi mapapalitan ay nagiging abo kapag dumating ang oras ng pagbabago. At gayon paman, ang pangalan ni Cleopatra ay nananatili hanggang ngayon, sapagkat sa dulo hindi mahalaga kung siya ba'y natalo kay Octavian. Ang mahalaga ay nagawa niyang yumuko ang mga pinuno ng Roma, hindi sa digmaan, kundi sa loob ng kanilang mga sarili. Ang aral para sa makabagong mundo. Sa ating panahon, ang mga armas na ito ay buhay pa rin. Sa politika, ang imahe at ambigwedad ay nananatiling sandata ng mga leader. Sa negosyo, ang tinig ng isang brand at ang emosyon na kanilang nililikha ay siyang bumibihag sa mga tao. Sa relasyon, ang ilusyon ng hindi mapapalitan ay nananatiling pinakamakapangyarihang bitag. Ang tanong ngayon ay, paano mo gagamitin ang mga armas na ito? Gagamitin mo ba sila upang dominahin at kontrolin? O gagamitin mo sila upang lumikha ng inspirasyon, ng alaala at ng pamana? Sapagkat ang parehong armas na kayang magpatumba ay siya ring kayang magtindig. Ang huling hamon. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay, isipin mo ito, ang mundo ay puno ng mga espada, ng pera at ng hukbo. Ngunit ang tunay na laban ay hindi sa mga lansangan o sa mga korte ng kapangyarihan. Ang tunay na laban ay sa loob ng isipan at puso ng tao. At doon si Cleopatra ang walang kapantay na general. Kung kaya niyang hubugin ang kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang 5 armas, ano pa kaya ang kaya mong gawin kung matutunan mong gamitin ang mga prinsipyong ito sa iyong sariling buhay? Sa bawat silid na papasok ka, maaari kang maging isa sa karamihan o maaari kang maging tulad ni Cleopatra, isang presensya na hindi malilimutan, isang alamat na magtatagal lampas sa iyong panahon. Ang lihim na konklusyon, at dito nagtatapos ang ating paglalakbay, si Cleopatra, reyna ng Ehipto, diyosa ng Nile, at higit sa lahat, arkitekto ng imahinasyon ng sangkatauhan. Ang kanyang 5 armas ay nananatiling buhay, nakatago sa ating mga salita, sa ating mga damdamin, at sa ating mga ilusyon. At habang sinasara mo ang kwento,
Tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nakikita. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga sandatang hindi mo mahahawakan, ngunit ramdam mo, at iyon ang pinakamatindi sa lahat.